Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host ng The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Regarding po ito kay Ka-Eric. Halos magkanda paos-paos na sang kasisigaw ho mga ka-action. Ito po ang matinding banat niya o babala kay General Marvel ho mga ka-action, mga kakamping. Sisingilin ka ng taong bayan kapag may mangyaring masama kay Vice President Sara Duterte. Diba? Ito pa, nadamay pa si Mr. President Bongbong Marcos. Ito yung pinakamahirap sa kanila mga ka-action, mga kakamping. Diba? Kawawa naman ito si Mr. President. Lagi na lang nila dinadamay kapag may mga ginagawa ang mga opisyal. Kesyo utos ni Mr. President. O kesyo pinipigilan sila ng gobyerno. Diba? Ito po yung mga hindi matanggal-tanggal sa ating mga kaibigan sa kabila. Kung bakit ganito ang kanilang mga naratibo o mga mindset agad-agad na iniisip na hindi naman natin nalalaman kung totoo ba na si Mr. President ang may utos. Diba? Ay nako mga ka-action, mga kakamping. Ito po, pakinggan po natin ang maiksi niyang video na kanyang halos magkanda paos-paos na sa sangkasisigaw. General Marvel, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko. At lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na sisingilin ka ng taong bayan. Check na darating yon, Ginoong Marvel. Pakinggan niyo po ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisikil ng isang police general na hindi naman inalal ng bayan ay hindi niya nirerespeto ang pangalawang pangulo ng bansa. Itong si General Marvel, makinig ka sa statement from Ka-Ado Paglinawan. Okay mga ka-action, mga kakamping, yan si Ado Paglinawan, wala yan. Nagbasa lang yan ng open letter ni, ni Vice President. Diba? Ang tanong po natin dito, sisingilin nga ba? Halimbawa, man buyag may mangyari kay Vice President, buyag lang ha. Ayan, sisingilin nga ba? Taong bayan nga ba talaga ang magsisingil kay General Marvel? Kasi pag sinabi kasi na taong bayan, lahat na po yan mga ka-aksyon. Lahat ng population ng Pilipinas, kasi taong bayan ang binabanggit mo, ibig sabihin kasama. Diba? Kayo ba ay agree sa sinabi ni Ka-Eric? Diba? Ako hindi ako agree dun na taong bayan, no? Kasi hindi naman ako sasama Hindi naman ako kasali dun. Diba? Tapos ngayon doon sa sinabi niya na walang respeto, grabe naman yung walang respeto. Diba? Grabe naman yung walang respeto si Marvel sa pangalawang pangulo. Pekret lang ba binawasan ang kanyang mga security? Wala na agad respeto? Ganun ba yung kababaw ang analysis nyo? Hindi nyo ba pinakinggan ang naging statement o naging explain ni General kung bakit niya binawasan? Di ba? Doon pa lang, ma-analysis nyo na kung bakit binawasan Di ba? Una-una, ang tingin ni wala naman banta na seguridad sa seguridad ni Vice President. Kaya sa tingin niya, babawasan ang security niya, di ba? Kasi hindi naman ako naniniwala talaga na may nagbabanta sa buhay ni Vice President. Ang tapang-tapang yan di ba? Kayo po mga ka-action, di ba? Ito po at dito po ang iniisip ko lagi, bakit bawat may mga opisyal na
halimbawa against sa kanila, ang binabalikan agad nila, ito si Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Lagi na lang nila dinadamay. Kasi nga po, galit na galit sila dito kay Mr. President Bongbong Marcos. At sobrang galit nila dahil hindi nila natupad ang kanilang pangarap noong SUNA na mapababa ito sa pwesto si Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Ay, nako. Alam nyo, sa totoo lang, para sa akin, kung ano man dito si General Marbel, para sa akin wala siyang pananagutan, 'di ba? Bakit siya mananagot, 'di ba? Kung pinakamataas na opisyal ang may utos, 'di ba? O granting na halimbawa lang, si Mr. President ang may utos, may magagawa ba si General Marbel? Commanding in chief si Mr. President Bongbong Marcos. Pero wala tayong nabalitaan o napanood na utos yan ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Yun ay mga haka-haka nyo lang. Di ba? Para sa akin kasi, napakarami naman kasi ng mga security ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Halos wala naman sa kalahati ang mga security ni dating Vice President Attorney Leni Robredo. Di ba? Ngayon, grabe na po yan. Noong 2022, umabot agad ng 433 security personnel. Grabe yan, ha? Isang tao lang yan. Mga ka-aksyon, mga kakamping. Di ba? Anong ginagawa ng ibang security na 433? Baka mamaya ang iba dyan, nagpahayahay lang ng mga lagay. Nagpahayahay lang kanilang mga itlog. Yung lagay, itlog. Di ba? Kasi ang mga kami, 433. Grabe na yan, mga ka-aksyon, mga kakamping. Sus. Samantala, ang equivalent ng isang pulis para bantayan ang population ng Pilipinas, siguro mga isang pulis, 200 na Pilipino ang kanilang babantayan. Di ba? Samantala ito, nag-iisa lang si Vice, 433 na pulis ang nagbabantay. Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.